Mga ka-vlogs, hindi lahat ng tumutulong ay nasa mainstream. May isang vlogger akong natuklasan, si Tattoo Ekel, isang katutubong gumagawa ng kabutihan sa tahimik na paraan. Hindi siya sikat, hindi rin libo-libo ang views niya, pero araw-araw, binubuwis niya ang sarili para makatulong sa mga kapwa katutubo sa bundok. Habang ang iba ay nagva-viral sa saya, si Tattoo ay nagsusumikap para sa pag-asa. Pero sa kabila ng kanyang malasakit, halos walang nakakaalam sa ginagawa niya. Kaya ngayong vlog na to, samahan niyo ako, kilalanin natin si Tattoo Ekel. Baka siya na ang vlogger na tunay na karapat-dapat nating suportahan. Si Ren Antilay sa tunay na buhay, ngunit mas kilala sa kanyang tribal name na Tattoo Ekel, ay isang katutubo mula sa tribong Matigsalog. Sa kanyang kabataan, simple lang ang buhay, bahay, kain, tulog, laro sa ilog at kakahuyan. Noong panahong iyon, wala pa siyang kilalang katribo na nag-aaral. Ngunit may mga batang Cebuano na madalas dumadaan sa kanilang bahay tuwing umaga, bitbit ang backpack at tila may patutunguhang mahalaga. Isang araw, tinanong ni Tato ang kanyang ina kung saan pupunta ang mga batang iyon. Sinabi ng kanyang ina, sa paaralan sila pupunta. Doon sila natutong bumasa, magsulat, at umawit. Naging curious si Tato. Sa murang edad na 12 anyos, sinabi niya sa kanyang ina, gusto kong mag-aral. Pagod na akong magbuhat ng sako ng kamote, gabi, balanghoy at kalabasa. Ngunit sagot ng ina niya, wala tayong pera, anak. Dahil dito, hindi na siya nagpaalam. Lumakad siya mag-isa papuntang paaralan upang magpa-enroll. Pagdating niya, tinanggap siya agad ng guro, hindi na nagtaka kung wala siyang kasamang magulang. Alam na ng mga guro noon na karamihan sa mga magulang ng mga katutubo ay walang plano o kakayahan na pag-aralin ang kanilang mga anak. Nag-enroll si Tato sa isang public primary school na walang bayad. Wala siyang school supplies kaya nakihingi siya ng isang pad ng papel at lapis sa kaklase. Baon niya araw-araw, inihaw na kamote. 7 bundok ang nilalakad niya para makarating sa paaralan. Mabilis silang naglalakad, minsan ay tumatakbo pa para hindi mahuli. Kaya lubos ang pasasalamat niya sa mga gurong nagturo sa kanila ng disiplina, lalo na sa pagdating sa oras. Ang disiplina raw na iyon ay malalim ang naging epekto sa kanya hanggang ngayon. Hindi naging madali ang mga unang buwan ni Tato sa eskwela. Iisa lang ang kanyang t-shirt na araw-araw niyang sinusuot. Ngunit nakita ng isang guro ang kanyang pagpupursgi, at inalok siyang tumira sa bahay nito. Para kay Tato, iyon na marahil ang kanyang pagkakataong makaalis sa hirap. Nagpatuloy siya sa pag-aaral. Sa kolehiyo, nag-enroll siya sa Bukidnon State University bilang English major sa secondary education. Paano siya nakaabot roon? Nasa simbahan na si Tato noon nang dumating ang mga misyonaryong dayuhan na naghahanap ng mga deserving scholars. Siya ang ipinagkatiwala ng mga elders. Kaya naman may sumuportang missionary group na nagbayad ng kanyang tuition at boarding. Tuwing weekend, nagtatrabaho si Tato para sa sariling allowance. Naglilinis siya ng bakuran, nag-aalaga ng garden, at iba pang gawain para sa mga teacher. Hindi siya nagsayang ng pagkakataon. Para sa kanya, ayaw na niyang manatili sa kahirapan. Hindi niya sinisisi ang kanyang mga magulang, alam niyang hindi nila kasalanan na sila'y mahirap. Pero sa murang isipan niya noon, may malinaw siyang layunin, makakaalis ako sa ganitong buhay. Sa halip na kaawaan ang sarili, mas pinili ni Tato na magsikap. Alam niya na kung hindi niya tutulungan ang sarili niya, walang mangyayari. Kailangan niyang patunayan muna sa sarili at sa iba na karapat-dapat siyang tulungan. Pagka-graduate niya, hindi lang siya naging guro, naging inspirasyon siya. Dinala niya ang kanyang mga magulang sa graduation sa Malaybalay. Naaalala pa niyang pinasuot niya ng sandals na may takong ang kanyang ina, na nahirapang maglakad at kapit ng kapit sa mga upuan. Ngunit para kay Tato, gusto niyang maramdaman ng kanyang mga magulang na kasama sila sa tagumpay. Hindi talaga balak ni Tato Ekel na maging vlogger. Nagsimula lang siya mag-video para sa sarili, parang memory bank. Sabi niya, balang araw, gusto ko lang umupo, mag-relax, at panoorin ang mga alaala ko kasama ang pamilya. Pero bago pa man siya nagsimulang mag-vlog, matagal na siyang gumagawa ng misyon para sa mga kapwa niya katutubo. Ngayon, kahit kaunti lang ang kanyang subscribers at views, tuloy pa rin ang kanyang advokasya. May mga sponsors at donors din na patuloy na sumusuporta.
Sa kanyang mga video, makikita ang galing niya sa pagsasalita ng English, isang kakayahan na kanyang pinaghirapan. Noon, ramdam ni Tato ang diskriminasyon sa mga matigsalog. Kapag nagsasalita sila ng Cebuano, natatawa at ginagaya sila ng ibang bata dahil sa kanilang accent. Masakit ito para kay Tato. Kaya naman nagsikap siyang matutong mag-Cebuano at English. Nagbasa siya ng dyaryo, magazine, at nanood ng English movies para maasa ang kanyang pagsasalita. At ito'y nagbunga. Isa na siyang English major, fluent, at may American accent pa. Bukod sa vlogging, patuloy ang mga proyekto ni Tato Ekel sa bundok. May mga ongoing siyang simbahan na pinapagawa, at kadalasan ay pinipili niyang abutin ang mga lugar na hindi naabot ng gobyerno, yung mga katutubo na tila nakalimutan na ng lipunan. Gusto niyang iparamdam sa mga ito na may nagmamalasakit sa kanila. Para kay Tato, dati gusto niyang mag-fit in sa mundo para matanggap siya. Pero kalaunan, natutunan niyang hindi niya kailangang magbago para lang sa pagtanggap ng iba. Ang mahalaga, wala siyang tinatapakang tao at buo pa rin ang kanyang pagkatao. At ngayon, sa pamamagitan ng kanyang edukasyon, vlogging, at misyon, nagiging tulay si Tato Ekel para sa pagbabago, isang tunay na bayani ng tribo na dapat pakinggan, tangkilikin, at suportahan. Alam niyo ba na ang YouTube channel ni Tato Ekel ay ginawa pa niya noong May 14, 2016? Matagal na niyang ginagamit ang platapormang ito para maipakita ang kanyang buhay, advokasya, at mga misyon sa kabundukan. Sa kabila ng tagal, mayroon pa lamang siyang 4,300 subscribers, at ang karamihan sa kanyang videos ay hindi umaabot ng 1,000 views. Madalas, nasa daan-daang views lang ito. Habang ang iba ay mabilis ang pag-angat sa social media sa pamamagitan ng pa-entertainment, drama, o trending content, si Tato Ekel ay nananatiling tapat sa kanyang layunin, ang makatulong sa kapwa niya katutubo, lalo na sa mga hindi naabot ng serbisyo ng gobyerno. Marami na siyang napakain, natulungan, nabigyan ng school supplies, at naabot na komunidad, pero kakaunti lang ang sumusuporta sa kanyang channel. Sa kanyang Facebook page, mayroon siyang 311,000 followers, at sa TikTok, may 52,500 followers. Ngunit sa kabila ng mga numerong ito, ang kanyang YouTube channel, na mas may potensyal sana para maging sustainable source of income, ay nananatiling maliit ang kita. Kaibigan, kung napapansin natin ang mga taong gumagawa ng drama para lang sumikat, bakit hindi natin mapansin ang taong ito na araw-araw ay gumagawa ng kabutihan para sa kanyang komunidad, kahit walang kamera? Si Tato Ekel ay hindi lang content creator. Isa siyang misyonero, isang guro, isang inspirasyon. At kung may taong dapat yumaman sa YouTube, siya yun. Hindi para sa sarili, kundi para sa mas marami pa niyang matulungan. Alam naman nating lahat, malaki ang kita sa YouTube kung may sapat na views, watch time, at suporta. Kung maabot natin si Tato Ekel ng mas maraming likes, shares, at subscribers, mas marami siyang magagawa. Mas marami siyang mararating. Panoorin ang kanyang mga videos, tapusin mo para counted ang watch time. I-subscribe ang kanyang channel at i-click ang notification bell. I-like at i-share ang kanyang mga vlog sa iyong timeline o group chat. Mag-comment ng encouraging words, malaking bagay yun sa algorithm at sa puso ni Tato. At kung may sobra sa biyaya mo, mag-donate o mag-sponsor kung kakayanin. Hindi lahat ng bayani ay may kapa. Minsan, nakatsinelas lang, may dalang supot ng bigas, at may kamera sa kamay. Pero ang puso, punong-puno ng malasakit. Tayo na mismo ang maging tulay ng pag-angat niya. Dahil kung tutulungan natin siyang umangat, mas marami pa siyang maiaahon. Suportahan natin ang channel ni Tato Ekel, isang boses ng kabundukan, isang tunay na lingkod ng bayan.